na lubos ninyong kagigiliwan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Ayoko, Abby. Huwag mo kong itulak sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko. Ronnie, hindi ko itatanggi. Nabigla ako sa pagdating sa muling pagpapakita ni Sandy. Pero kailangan pairanin kong tama. Anong tama? Na may anak kayo. Karapatan itong lumaki na kasama kanyang ama't ina. Anong ibig mo sabihin? Ayokong sa akin manggaling. Kung ano sa tingin mong nararapat mong gawin, irerespeto ko yan. Abby. Wala pa naman tayong commitment sa isa't isa. Hindi pa nga kita sinasagot. Ang mga luhang yan, alam kong mahal mo na ako. Oo, Ronnie. Pero kailangan ka na anak mo. Yung bata, hindi ko pababayaan. Pero si Sandy, hindi siya titigil hanggat hindi kayo nagkakab... Nakita ko inaprubahan sa SR. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Bakit gano'n? Pinarurusahan niya ang sarili niya. Wala naman siyang kasalanan. Ayaw niyang masaktan si Sandy. Ayaw niyang lumabas na inagaw niya ako kay Sandy. Uy, paano ngayon? Hindi ko alam, Kilo. Yung bata, siguradong hindi ko siya pababayaan. Pero si Sandy, malabo na kami. Ayoko na talaga. Kaya pala malamig ng pagtanggap mo sa akin. May iba ka na. Ang bilis mo ko napalitan. Samantalang ako, mula pagbubuntis ko hanggang sa mga anak ko, ikaw lang ang laging nasa isip ko. Hanggang ngayon, Ronnie, hindi sumagi sa isip ko na makipagrelasyon sa iba kahit nagkahiwalay tayo. Hindi ako naghanap ng ibang boyfriend. Nang iwan mo ko, wala na tayo. Tinapos mo na ang lahat. Bakit mo ko sinusumbatan ngayon ng ganyan? Dahil hindi ko matanggap na napalitan mo ako agad. Bakit ka nagagalit? Sino bang umalis? Sino ang nang iwan? Ganun ba kababaw ang pagmamahal mo sa akin? Na hindi mo sinikap na hanapin ako? Nakausapin ako? Bakit pa? 3 taong tayo nagsama sa loob ng panahon yon. Sinabi ko na sa iyong lahat ang plano ko. Ang lahat ng paliwanag ko. Kung bakit gusto kong makasal tayo. Pero binaliwala mo ang plano ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na mangarap na tayo na nga magsasama habang buhay. Pero ayaw mong pakasal sa akin. Inisip mo ba yun noon? Inisip mo kung gaano kasakit sa akin ang pagtanggi mo? Pero noon yun, Ronnie. Iba na ngayon. May dahilan na para magsama tayo muli dahil may anak na tayo. Willing na ako mag-compromise. Kalilimutan ko ang tungkol kay Abigail. Bigyan mo lang ako ng chance na patunayan sa iyong nagbago na ako. Champion Superpower with X10 technology. RH! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. RH! Kwentong dapat mong malaman. Kwentong mula sa mga simpleng Pinoy na hindi mo inakalang nasa tabi-tabi lang. Pero magandang malaman dahil may laman. DZRH Stories Pinoy Documentaries. Kasama sina Giselle Ricafort. Hindi na nagbabagong pananaw namin ng nanay mo. Gusto pa rin namin si Abigail para sa'yo. Pero anak,
May baby na kayo ni Sandy. Hindi ko maitatanggi na mas may karapatan ngayon ang bata na lumaki sa isang pamilyang buo. Tay, Bakit hindi mo bigyan ng chance na pakitunguhang muli si Sandy? Baka sakaling magkasundo kayong muli. Total, wala pa naman kayong commitment sa isa't isa ni Abigail. pero wala na akong nararamdaman para kay Sandy. Anak, hindi kita pipilitin. Pag-isipan mo. At kung anong magiging pasya mo, irerespeto namin ang nanay mo. Abi, nasa labas si Ronnie. Ayoko makipag-usap, Nay. Abi, huwag ganyan. Walang kasalanan sa iyo yung tao. Naging tapat pa nga siya. Hindi niya inilihim ang pagpapakita sa kanya ni Sandy. Pero magiging komplikado lang ang relasyon namin. Forever na magiging parte ng buhay niya si Sandy at ang baby nila. Parang hindi ko kaya makihati sa atensyon ni Ronnie. Ay, kung sa bagay, tama ka naman, anak. Bakit nga ba hindi ka na lamang maghintay ng talagang binata na talagang sa'yo lamang? Eh, kaso, hindi ganyan ang kapalaran eh. Minsan, masakit itong magbiro, anak. Ay, ano pong ibig niyong sabihin? Alam ko, mahal mo si Ronnie. Kaya, mag-usap kayo. Alamin mo ang pakay niya. Ngayon, kung hindi mo talaga kaya na may kahati ka sa kanya, tapatin mo siya. At simulan mo ng pag-aralan na kalimutan siya. Magre-resign ako sa trabaho. Oo. Papayagan na kita. Kung yan ang magpapatahimik sa kalooban mo. Papayagan na kita mag-resign ka sa trabaho mo. Nag-file ka ng leave sa office. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Gusto ko makapag-isip-isip. Kailan ka babalik? I mean, sa trabaho. Ewan ko, hindi ko alam. Baka mag-resign na lang ako. Abi, palagi na lang bang ikaw ang magbibigay para sa kaligayahan ng iba? Ronnie, Palagi na lang iisipin mong mararamdaman ng iba bago ang damdamin mo. may anak kayo. At uulitin ko, hindi ko tatalikuran ang tungkulin ko sa bata. Magiging ama ko sa kanya. Pero yung tungkol sa amin ni Sandy, hindi na pwedeng madugtungan. Sigurado ka? Siya pala si Abigail. Kung di ako nagabag dito sa labas ng building, di ko malalaman ang itsura niya. Salamat sa guard na napagtanungan ko. Nakumpirma ko, bumalik na siya sa trabaho. Siguro naman, makikipag-usap siya ng maayos sa akin. Abigail? Yes? Ano yun? Ako si Sandy. Dating live-in partner ni Ronnie. May tutulong ba ako? Mag-usap tayo pero wag dito. Saan? Puntahan mo ako dito sa lugar na to na nakasulat siya sa papel. Huwag mong isama si Ronnie. Gusto ko mag-usap tayong dalawa. Tayong dalawa lang. Sandy, kung may gusto ka sabihin sa akin, dito mo na lang sabihin.
Bawal na akong umabsent sa trabaho dahil nagamit ko ng lahat ng araw na pwede ako magbakasyon at mag-half day. Hindi ka ba pwedeng pakiusapan? Sandy, please. Ayoko ng gulo. Ayaw mo ng gulo, pero nagmamatigas ka. Sandy, pwede ba hinaan mo ang boses mo? Oh, gusto mo sabihin ko sa kanila kung sino ka sa buhay ni Sandy, Ronnie? please. Hindi ako nakikialam sa problema ninyo. Huwag mo ako idamay. At paano ka hindi magiging sangkot? Ikaw ang dahilan kaya ayaw na makipagbalikan sa akin si Ronnie. Sandy, please. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Please, tama Wala akong na. pakialam. Hindi pa ako tapos. Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Hindi ko na kayang tagalan ito. I'm sorry. Ha? Huwag mo akong talikuran, ha? Hindi mo ako. Usay pa kita. Diwan mo ako. Diwan mo ako. Daman na. Diwan mo ako. Tanggap ang pagkatalo at isang gustong magparaya para sa ikatatahimik na mga sangkot sa buhay ni Ronnie. Pero paano nga ba matatapos ang iniwan nating tagpo? Mga kaibigan, samahan niyo kaming muli bukas. Tutunghayan na natin ang huling yugto ng karanasang padala sa atin ni Abigail.